May limitasyon ba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo o malaya silang gawin ang anuman? At paano nyo naaakit ang maraming tao na umanib sa relihiyon ninyo? Mga kaibigan, ang limitasyon o ang malayang gawin lamang po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos ay ang paggawa lamang ng mabuti at hindi po ang paggawa ng masama. Ang mabuti po na tinutukoy, kapatid na Leo, ay ang mga kautusan o ang mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia batay po sa Roma 7:12. Opo. Kaya ang utos po ng Panginoon Diyos sa mga lingkod niya, mga kaibigan, ay ganito po. Mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio, dito po sa 12, ang talata ay 32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dagdagan ni babawasan. Kung ano lamang po, kapatid na Leo, ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos sa mga lingkod niya, ay yun lamang po ang ginagawa natin. Opo. Hindi po tayo nagdaragdag o kaya ay nagbabawas sa mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. At ang tanong pa po niya, kapatid na Romel, ay paano raw po natin naaakit ang maraming mga tao na umanib sa Iglesia ni Cristo? Mga kaibigan, ang paraan po para mahikayat namin ang tao na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mahikayat po muna sila sa pakikinig ng mga aral po ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan. Sapagkat sa pakikinig po ng mga aral ng Panginoon Diyos magmumula ang tunay na pananampalataya at ito po, kapatid na Leo, ang mag-uudyok sa tao para umanib siya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Batay po yan, mga kaibigan, sa Roma 10:14 hanggang 15 at Roma 5:2. At ang isa po sa mga mabisang paraan, kapatid na Leo, para mahikayat po natin ang maraming mga tao na makinig ng mga salita ng Panginoon Diyos ay yung mababasa po natin sa aklat ng Juan. Opo. Sa 4, ang mga talata po ay 28 hanggang sa 30, ganito po ang ating matutunghayan. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Ang ginagawa po ng maraming kapatid sa Iglesia ni Cristo ay nag-aanyaya po ng maraming tao na makinig ng mga salita ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Kristo. Gaya po ito ng ginawa ng babaeng Samaritana. Opo. Na ang sabi po niya, kapatid na Leo, Opo. ay, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, kaya't lumabas sila ng bayan at nagpuntaan niya sa Panginoong Heso Kristo." Kapatid na Romel, ano po ba ang dapat nating ihayag sa mga tao? Palibasay ito po'y may kinalaman sa ikaliligtas ng tao. Sa aklat po ng unang Korinto ay mababasa natin ang sagot, kapatid na Leo. 11, ang talata po ay 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ayon po kay Apostol Pablo, kapatid na Leo, ang pananagutan po, mga kaibigan, ng mga hinirang ay ihayag ang kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Maari po, kapatid na Romel, na may mga taga-subaybay tayong magtanong, hindi raw po ba alam ng tao na namatay ang ating Panginoong Kristo? Alam na alam po ng maraming tao, kapatid na Leo, na namatay ang ating Panginoong Kristo. Pero ang hindi po alam ng marami ay kung ano po ang dahilan ng kanyang kamatayan. Yun po ang ibabalita, yun po ang inihahayag natin sa lahat ng tao. Ano po ba ang dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo? Para kanino po ba siya namatay? Ganito po ang sagot ni Apostol Pablo, kapatid na Leo, na mababasa po natin sa aklat ng Efeso sa 5, ang talata po ay 25. Mga lalaki,
ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Maliwanag po mga kaibigan na inihandog ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. At kung aling iglesia po ang tinutukoy, kapatid na Leo, Opo. ay mababasa po naman natin dito sa isang salin ng Biblia. Isinalin po ni Ginoong George M. Lamsa sa Gawa 20:28 sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo na ang iglesyang pinaghandugan ng Panginoong Sukristo ng kanyang buhay, katumbas po ng tinubos o binili ng kanyang dugo ay wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Ano po ba ang layunin ng ating Panginoong Sukristo sa ginawa niyang paghahandog ng kanyang buhay para po sa kanyang iglesia o sa iglesia ni Kristo? Ganito po ang patuloy na paliwanag ni Apostol Pablo, kapatid na Leo. Mababasa po natin sa aklat ng Efeso sa 5, ang talata ay 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ayon po kay Apostol Pablo, kapatid na Leo, ang Panginoong Sukristo na siyang ulo ng kanyang iglesia ang siya ring tagapagligtas nito. Sa makatuwid, mga kaibigan, ito po ang dapat na malaman ng mga tao na upang pakinabangan po ang kamatayan ng Panginoong Sukristo at maligtas, ay kailangan po ang tao ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo. At para ito po ay maipaalam sa lahat po ng mga tao, ay nakikipagkaisa po ang lahat ng aming mga kapatid sa buong mundo sa pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos. Ano po kung gayon, kapatid na Romel, ang katumbas ng ginagawa nating pag-aanyaya sa mga tao, hindi lamang para makapakinig ng mga salita ng Panginoon Diyos, kundi para umanib sa tunay na iglesia o sa iglesia ni Kristo? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat ng Tadeo. Dito po, kapatid na Leo, sa 1, ang talata po ay 23. Ganito po ang mababasa natin. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Batay po sa Biblia, mga kaibigan, naaagaw po ang tao mula sa apoy na panlipol, katumbas po, kapatid na Leo, na naaagaw ang tao sa tiyak na kapahamakan sa araw po ng paghuhukom. Pagka sila po ay naaakay namin na makinig ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia at umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kaya hindi po kami nagsasawa na anyayahan po kayo. Hindi lamang po sa mga pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos, kundi maging sa pagdalo po sa aming mga pagsamba. Welcome na welcome po kayo para po maipagpatuloy ninyo ang inyo pong mga pagsusuri sa mga aral po ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan. Mga kaibigan, kagaya po ng ipinahayag namin kanina, kailanman ay wala po kaming layunin na makapanakit ng damdamin ng sinuman sa aming ginagawang mga pagtalakay. Sinasagot lamang po namin sa pamamagitan po ng Biblia ang mga katanungan ng ating mga kababayan upang mabuksan ang kanilang puso at isipan sa liwanag po ng mga katotohanan ng Biblia upang sama-sama po nating magawa na tuntunin ang tamang daan at makarating tayong lahat sa kaligtasan.